Samantala, nagkilos protesta sa LTFRB ang mga tsuper ng bus company na Philtranco. Live mula sa Quezon City, magbabalita si Ian Suyu. Ian, ano ang dahilan ng kilos protesta? Cheryl, nagsagawa nga kanina ng kilos protesta yung mga driver at konduktor ng Philtranco Bus Company, pati na rin yung ibang mga bus companies. At ang pangunahin nga nilang panawagan ay yung pagbibigay ng ayuda para sa kanila. Pati na rin daw yung pagbibigay ng mga unpaid salaries ng Philtranco management. Pasado alas 8 ng umaga nga nagmagmarcha sa kahabaan ng Katipunan Avenue ang mga driver at miyembro ng Philtranco Workers Union patungo sa opisina ng LTFRB. Ayon sa grupo, nais nilang matugunan ang mga issue at pangangailangan na matagal-tagal na rin daw nilang kinakaharap. Partikular na yung severance pay at retirement pay para sa mga empleyado ng Philtranco na apektado ng pansamantalang pagsasara ng operasyon nito. Nagsagawa ng maiksing pagpupulong ang mga leader ng Union at pamunuan ng LTFRB kung saan nangako raw ang ahensya na magbababa ng utos para utusan yung Philtranco management na ayusin ang issue na yan. Matatandaan nga natin na nitong taon lang ay umugong ang bali-balitang magsasara na ang nasabing bus company. Pero kalaunan nga ay nilinaw nila na temporary suspension of operation lamang daw ito. Cheryl, isa pang issue kanina na ni-raise nila ay yung panawagan ng mga bus driver na makatanggap daw ng mga ayuda dahil hanggang sa ngayon daw kahit bahagyang bumaba yung presyo ng gasolina nung mga nakaraang buwan, tuloy-tuloy pa rin daw silang nagigipit at nahihirapan sa day-to-day operations nila. Cheryl? At Ian, total usapang transport na rin tayo. May paggalaw ba sa presyo ng petrolyo ngayong linggo? Dahil last week, parang yung tansya ay nasa 1 peso and 50 centavos, yung posibleng itaas. Nagbago ba ito? Cheryl, tama ka dyan. Ayon sa Department of Energy, posibleng magtaas ang presyo ng langis at mga produktong petrolyo ngayong linggo. Nasa 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso hanggang 50 centavos ang posibleng itaas ng presyo ng gasolina. Samantalang aabot naman sa 1.30 ang posibleng itaas ng presyo ng diesel. Actually, Cheryl, dapat nga ngayong sa oras na ito ay magsasagawa ng press conference ang Department of Energy at sa mga kadalasan tuwing ganitong schedule, tuwing Lunes, ay inaanunsyo nila yung eksaktong magiging taas presyo. Subalit last minute ay kinancel nila yung meeting na ito. Kaya't abangan natin kung ano yung magiging formal na anunsyo ng ahensya. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Ian Suyu.